Magandang umaga po mga kapatid. So dumako na po tayo sa ating mensahe po sa umaga pong ito. Yung ating mensahe, binasa na po ni kapatid na Joshua kanina sa Luke chapter 15, 3-7. Ito isang talinahaga actually, parable. Pag sinabi nating parable, ito ay galing sa itang parabola. Ano po? Nang ibig sabihin side by side. Ang ibig sabihin ng parable, ito isang kasaysayan na tunay na nangyayari sa araw-araw. So mayroon talagang, katulad dito, mayroon talagang pastol na may mga sheep na may nawawala. Doon nangyayari yun. So ginagamit ng nakapagsalita ang isang bagay na nangyayari sa araw-araw upang makapagturo siya ng mga bagay na katotohanan sa spiritual. So, hindi siya direct na ibinibigay kahulugan. Ginagamit na yung kasaysayan para maituro niya isang katotohanan. Yun yung parable. Ano po? Binasa kanina ni Brother Joshua, hindi natin basahin, binasa na kanina eh. So, ito po makikita natin, bakit sa ating Panginoon, bakit tinuro niya yun? Sabihin, may dahilan, bakit tinuro ng Panginoon ang parable na ito. Ang isang dahilan, makikita natin. Yung po mga mali po yung Pharisees, naging parable. Yung mga Pariseo at pang-iskriba ay nagre-reclam sila. Bakit kaya itong Jesus na ito ay tinatanggap niya yung mga kasalanan at mananingil sa ways, yung sabi niya. Kailangan parable, hindi Pharisees mo yan. Nagkamali yung kamay. So makikita natin, nagre-reclam sila. In other words, para itong taong ito, sabihin niya sa iyong Kristo na iniintay namin, bakit kanya siya nakikisama sa mga masasama at makasalanan kanya? Di dapat sana makisama siya sa amin na mga matwid. Ilang kailang kaisipan. So, dahil sa anong klaseng reklamo ng mga Pariseo at mga Eskriba, kaya nagkaroon ng pagkakataon ng Panginoon na ituro niya ang parable na ito. Sa verse 1 hanggang verse 2. Noon ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumalapit sa kanya pa makinig. Hindi natin alam kung naigit sila sa ating Panginoon dahil itong mga taong ito lumalapit sa kanya para makinig. At hindi sa kanila. Ang mga Fariseo at mga Eskriba, pasinin po niyo natin Tagalog at Pilipino na po. Meron siyang letter F. Doon nag-aaral tayo ng sa eskwelahan, walang letter F ng ating Pilipino, di ba? Ang mga Fariseo at pang-Eskriba, yung pong pagkakaiba ng Tagalog sa Pilipino. Merong letter F ng Pilipino, ang Tagalog wala. Ay nagbubulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakain kasalo nila kanya. Bakit ganun yung tao ito? Para siya maging tagapagturo ng katotohanan kung nakikisama siya sa mga makasalanan kanya. So, kailang konsepto, kung ang taong ito ay totoong matwid, dapat hindi siya makisama kanya sa mga makasalanan at huwag siyang makikain sa kanila kanya. Yun ang kailang kaisipan. Pero hindi nila naunawaan kung bakit ginagawa yun ng ating Panginoon. So, ginamit yung pagkakataon na yun para makapagturo siya ng katotohanan sa pamagitan ng parable. Sa ating pangangaral, ganun din. Kung tayo nag-uusap sa ating kinakausap, bisa meron siyang sasabihin sa atin na pwede mong gamitin yun para ituro mo yung katotohanan. Ganun lang paraan ng pakikipag-usap sa mga tao. Hindi diretso lang tayo nagtuturo ng Biblia, hindi gano'n. So, ating Panginoon, ginamit niya yung pagkakataon na yun para makapangaral siya. At para maturuan niya, ito mga Pariseo at mga Eskriba na mali kailang iniisip doon sa layunin ng ating Panginoon. So basically, ang kasaysayan po ng parable, ito may isang pastol na may isang dang tupa. At siya sa kanila ay nawala. So, 100 yung tupa niya, 99, hindi nawala, isa lang yung nawala niya. At siya po ay nagala. Nung makita niya yung nawawalang tupa,
At sinabi sa kanya mga kaibigan at mga kapitbahay, nakita ko na nawawala akong tupa kanya. Excited siya. Yun ang basically kasaysayan ng parable. May nawala, nakita niya, at excited siya at masaya. Kung isipin mo, bakit mo pa hanapin yung isa? Meron ka na 99. Isa lang yun eh. May 99 tupa ka pa kanya eh. Bakit mo bibigyan ng pansin yun na wala? Pabayaan mo na yun. Yun ang maaning naisip ng iba. Pero siya hindi. Dito po sa parable na ito, yung mga tupa ay naglalarawan ng bayan ng Diyos. Yung nasa kasalukuyang nandoon sa kawan at yun nawala. Yun ang representation ng tupa. Maraming pagkakataon sa Biblia, ginagamit yun ng Diyos. Na, alimbawa sa John chapter 10, sabi niya, ako ang mabuting pastor, kanya. At kayo aking mga tupa. Kaya sabihin ng Panginoon, sinasabi niya, ako ang pastor, kayo yung tupa kanya. So silang kawan ng Panginoon. So silang alagad ng Panginoon. Dito sa Gawa, chapter 20, verse 28, yung iglesia po sa Efeso, and generally sa buong mga kongregasyon kanya, tinawag silang kawan ng Diyos. Ito yung naglalarawan ng mga tupa. Basahin natin. Ingatan niyo ang inyong sarili at ang buong kawan sa kailay nilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan yung iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Doon po sa New King James, He has made you overseers to shepherd kanya, the church of God. So, yung shepherd, pastor yun ng tupa. Hindi kataka-taka na ito'y gamitin ng Panginoon. Maliban pa sa katotohanan, ang mga Hudyo o mga Israelita, sila'y tagapag-alaga ng mga hayop, ng mga tupa. Kaya nang sila'y pumunta sa Egypto, ayaw sila ng mga Egyptians. Dahil mga Egyptians, magsasaka sila. Hindi sila nag-aalaga ng tupa. Para sa kanila, yung mga nag-aalaga ng tupa, yung mababaklasing mga tao. So kaya, itong parable na ito, ay maunawaan ng mga tao. Kasi, pagkaraniwan sa kanila. Nakalimutan natin isa, 95, verse 7. Ito po yung awit patungkol sa kung bakit tayo kailangan sumamba sa Diyos. Sinabi niya, sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at maliban pa doon siya, tayo ang kanyang kawan. Say natin sa 95, verse 7. Sapagkat siya ating Diyos, at tayo bayan ng kanyang pastulan, at mga tupa ng kanyang kamay, kanya. So ito pong larawan na ito, familiar sa mga Hudyo. Meron nasa Old Testament, at ginagamit na po sa kanyang pang-aaral, maliban pa doon sa katotohanan, na sila nag-aalaga ng mga tupa. Naalala po natin si Abraham at saka si Lot. Nag-away sila sa lupay dahil dumadami yung mga lagay ng mga tupa. So yun basically ganun sila. So ito yung pangkaraniwan na nakikita ng mga Hudyo sa araw-araw. So yun ang ginamit ng Panginoon sa kanyang pagtuturo. Tingnan po ninyo. Ang emphasis dito ay yung nawala na nakita nila. Basahin po natin, yung kahulugan ganyan. Na yung kahalagaan na nakita mo, yung nawala. Sa ordinaryong kalakaran, yung mga bagay na hindi ka nawala, hindi naman sila hindi mahalaga. Kaya lang, hindi naman sila nawala, doon lang sila eh. Mahalaga yung makita mo yung nawala. Kasi nawala yun, nakita mo, hindi talaga masaya ka. Kung meron na hulog kang mahalagang bagay, nakita mo, siyempre masaya ka. Pero yung nandun doon sa lalagyan mo ng mahalagang bagay, hindi big siya, hindi mahalaga yun. Pero sabi rito, sa verse 7, I say to you that likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents. So, ibig sabihin, ang representation, nung nawawalang tupa, ay isang alagad ng Panginoon na nagkasala at bumalik kanya. Yun ang yung sabi ng Panginoon, may mas maraming kagalakan sa langit kanya. Dahil doon sa nagkasala na nagsisi at bumalik. Yung pong tupa na nawala, yun yung naglalarawan sa atin na naligaw, nawala, umalis sa atin.
Yung mga Kristiyanong tapat, wala silang panganib. Pero yung nawala at umalis sa paglilingkod sa Panginoon, nasa mabigat silang panganib. Grave danger. Pagkat ito'y naghihintay ng kapakusahan sa kanila, hindi sila babalik. Dito sa James. Dito po sa James chapter 5, verse 20. Sa konteksto po ng talatang ito'y patungkol sa mga Kristiyanong nawala. At mapapanumbalik natin sila. Basahin natin sa James chapter 5, verse 20. Dapat niyang malaman na magpanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at pagtatakip ng napakaraming kasalanan. Yung kamatayan dito, hindi physical na kamatayan. Kundi spiritual na kamatayan, yung wala hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kanya. Ito rin po isang bagay na by experience at sinasabi ng Biblia, mas mahirap ibalik yung umalis na kaysa sa hindi Kristiyano. In other words, mas madaling turuan yung hindi Kristiyano ng Ebanghelyo kaysa doon sa Kristiyano umalis. Mas mahirap siyang turuan. Number one, alam na niya yung totoo. Ano pang sasabihin mo sa kanya? Ay yung hindi Kristiyano, siyempre, hindi niya alam yung totoo. Pero yung mga kapatid na umalis, ay mas nahihirap silang pabalikin. Sa pangalawang Pedro po, chapter 2, 20 hanggang verse 21. Sapagkat kung pagkatapos sila makatakas sa mga karumihan ng sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo, ay muli silang napasabit. Maganda itong Tagalog dito. Napasabit sa mga ito. At nadaig, ang uling kalagay nila ay mas masama kaysa ng una. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila hindi nakaalam ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Pag tumalikod ka ngayon, kay umalis. Mapapasin po natin sa ating bilang, may mga kapatid na gano'n. Sila tumalikod at umalis. No, ako po nung nagsasamba pa kami sa Valdez Building, dahil iba sa inyo, di nagsamba ron. May isang kapatid na mayroong isang yung kamay niya, depressing kamay niya. Mayroong isang pegjas sa isang kamay. Sabi niya, sadsaran vapor, kanya. Ibig sabihin, matirang matibay, kanya. Palagi niya sinasabi yun. Tapos, bigla siya nawala. Hindi na siya bumalik. May pinasyalan namin, hindi na siya bumalik. Hindi ko alam bakit. Pero sabi niya, matirang matibay, kanya, sadsaran vapor. Pero sa Hebrews chapter 6, mas nahirapan pang turuan yung gano'n kasi hindi siya nakinig. Sa 4 verse 6. Chapter 6, verses 4 to 6. Sapagkat hindi mangyayari na mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at naging kabahagi ng Espiritu Santo nung panahon na mayroon pang spiritual gifts at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at pagkatapos ay tumalikod kanya. Yan yung pinag-uusapan dito yung paminsan-minsan nagkakasala. Yung tumalikod na talaga, hindi na bumalik. Hindi na sumasamba, hindi na bumalik. O pupunta na sila sa ibang pananampalataya. Yamang sa kailang sarili, ay muli nilang ipinako sa krus ang anak ng Diyos at itinaas sa kahihiyan. So mas mahirap. Mas delikado yung kalagayan nila. At mas mahirap silang turuan. Kaysa doon sa mga hindi pa naging Kristiyano, binasa na natin. Dito po sa ayaw ng Panginoon nyo. Ang Panginoon, sabi niya, ako ang mabuting pastol. Siya yung pangunahing pastol natin. At ninanasan niya ng lahat ng mga taong maliligtas. Yan ang kagustuhan ng Panginoon. Yan ang kagustuhan ng Diyos. Binibigyan tayo lahat ng pagkakataon para tayo ay maligtas. Ibig sabihin, wala tayong madadahilan kasi lahat ng pagkakataon ibinibigay sa atin ng Panginoon. At gusto rin niya ng lahat ng mga tao ay magsipagsisi, manumbalik sa Diyos. Dahil ayaw niya yung nawawala kahit isa lang na isang tao ay hindi maliligtas.
sapagkat kayo tulad sa mga tupang naliligaw. Ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Yan ang ating Panginoon. Kung kayo naligaw, bumalik ka kanya doon sa dakilang pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Sa 2 Peter 3:9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba. Minsan, nung panahon na ito na isulat ni Pedro, ni Apostle Peter, maraming mga tao na tinagtatawanan nila yung mga Kristiyano. Bakit kayo naniniwalang babalik yung tagapagligtas? Hindi na babalik yung kanya. Hindi na babalik yun. Tagal naman niya bumalik kanya. Napakabagal niya sa kanyang pagbabalik kanya. Pero hindi na dahilan bakit hindi pa dumating ang Panginoon. Hindi dahil siya nagtatagal siya o tinatamad siya, hindi. Kundi binibigyan tayo ng pagkakataon, ganyan. Kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinaman ay mapahamak, kundi kayo lahat ay dumating sa pagsisisi kanya. So binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Lahat ng pagkakataon binibigay sa atin ng Diyos para tayo bumalik sa Diyos. Minsan meron tayong kaisipan, yung mga taga-sanglibutan. Bakit po sinasabi kanya pinapabayaan lang ang Diyos? Mas mayaman pa ako sa iyo, kanya. Hindi ang point. Kumisa kaya binibigyan tayo ng kayamanan ng Diyos para maalala natin siya at magsisi. Hindi para magmalaki tayo na tayo ay kinakasiyahan ng Diyos. Bakit mas malaking kagalakan? Yun ang salita more joy. Kapag ka isang makasalanan nagsisisi kayo. Ibig ba sabihin na binanggit yung more joy, mas mahalaga sila? Mas mahalaga yung nawala kaysa yung nananatili. Bakit more joy yung salita? Sabihin, mas binibigyan ba ng kahalagahan ng Diyos yung mga tumalikod at bumalik kaysa yung mga naging tapat? Parang yun ang kaisipan ng isang anak, this prodigal son. Diba? Ako nga hindi ko umalis eh. Bakit mas mahalaga pa itong anak mong ito na umalis at nagkasala kayo? Parang ito ang kaisipan niya eh. Pero hindi gano'n ang ibig sabihin. Hindi naman ibig sabihin na inahanap natin yung mga nawala, na yung mga tapat ay pababayaan din natin. Kasi may posibilidad na baka mawala rin sila. Hindi yung mga kapatid. Hindi naman tayo immune sa gano'n. Pwede tayong umalis, pwede tayong tumalikod, pwede tayong mawala. At makikita rin po natin, yung umalis, hindi naman sa innocent victim, hindi naman sa victim. Kagustuhan niya yun. Totoo po, tayo nag-aalala. Dahil sila yung may walay kay Kristo, sila yung walang pag-asa at helpless sa kalagayan nila. Siyempre, tumalikod na sila eh. Kung wala ka kay Kristo, talagang hopeless and helpless. Yun ang mangyayari sa'yo. Kaya nag-aalala tayo sa kanila at nag-aalala rin ng Panginoon. Dahil kung wala sila sa kay Kristo, they're hopeless, they're helpless. Yun sa Romans 5:6, sapagkat nung tayo mahina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masama. Bakit mahina pa? Nung tayo makasalanan, wala tayong pag-asa doon. Wala tayong magagawa para sa sarili mo. Sa Ephesians 2:12, yung mga Gentiles, na noong panahon yun, kayo walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos ang libutan. Ganyan. Yun ang kalagayan ng mga nawala at tumalikod. They are helpless and hopeless. Kaya, binibigyan natin sila ng panahong bumalik. Pagka pinili mong tumalikod, hindi ka na bumalik. Yun ang nawala. Kinakailangan sila magsisi. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung tumalikod ay di na babalik. Meron din naman nagbabalik. Pag nakapag-isip-isip sila na yung kailang ginawa ay hindi tama, balik din naman yung iba. Pero kinakailangan sila magsisi. Dito po sa James, hindi na tayo magbasa. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya'y nahila at naakit nito. At kapag pagnanasang yun ay naipaglihi, ito ay nangahanap ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid,
Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karamihan at mga nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ng sariling salitang itinanim na may kapangyarihan magligtas ng inyong mga kaluluwa. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang o dinadain inyong mga sarili. So, yun ang sinasabi rito ng mabinasa natin. Pimili siyang tumalikod. Kailangan siyang magsisi. Ngayon sa atin, parang may di tayong matukso na bigay natin ang lahat ng ating panahon para iligtas natin yung nawala. Wala lang masama doon, ililigtas natin sila. Pero, kinakailangan din natin isipin yung mga tapat. Dahil posible rin silang mapunta sa kalagayan. Dahil tinutukso rin sila ng Satanas. Tagdaan po lang sa Gawa, chapter 20, verse 28. Verse 28 to verse 30. Ito po yung babala ni Apostle Paul nung iniwan niya, nagpaalam siya sa mga kapatid na taga-Efeso, yung elders, basahin natin. Ingatan ninyo yung sarili at ang bungkawan. Sa kanila inilagay ko ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ang iglesia ng Diyos na binili niyang kanyang sariling dugo. Yun ang function ng mga elders. Ingatan ang mga kapatid. Bakit? Sa 29, alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. Pwedeng may mga manggagaling sa labas, kanya, na maka-influence sa mga kapatid. Kung galing din sa loob, kanya. At lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ng mga alagad na sumunod sa kanila. So, meron din silang danger, meron ba? So, kailangan natin iligtas yung nawawala. Pero hindi natin pabayaan yung mga nandoon. So, alam po ang aplikasyon po natin sa ating pinag-aaralan. Kailangan natin iligtas yung nawala sa Panginoon. Isipin po natin sa bilang natin, may mga kapatid na gano'n. Bigla silang nawala. Minsan din natin lang kung anong dahilan. Basta lang silang nawala. Kailangan natin iligtas. Kailangan natin silang pabalikin kung gusto nila. Yung binasa natin ngayon sa James chapter 5, 19 to verse 20. Balikin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung, basahin na nga natin, mga kapatid ko, kung sino man sa inyo naliligaw mula sa katotohanan at siya pinapanumbalik ng sino man, Kristiyano yun, siyempre. Dapat niyang malaman na nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw na sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan, magtatagip na napakaraming kasalanan. Ibig sabihin, kung ang isang kapatid na nagkakasala, in other words, naliligaw, present progressive yan, nagkasalukuyan, naliligaw, at may kapatid na pupuntahan siya, huwag siya magalit, kanya. Ang ginagawa lang ng kapatid na yun, para maligtas siya mula sa kanyang pagkaligaw, kanya. So yun makikita natin doon. Posible lang yun kung gusto niyang bumalik. At tandaan po natin, kalaman lang ating effort na papaligin ng isang kapatid. Kung ayaw niya bumalik, wala tayong magagawa doon. Kahit ang Diyos, wala siya magagawa sa taong yun. Pababayaan siya ng Diyos. Dito po sa Panginoon Thessalonica, yun ang sinasabi niya, bibigyan ko kayo ng Espiritu kanya ng pagkatulog kanya. Alam po ba niyo, ang natutulog na tao, kahit anong gawin mo sa kanya, hindi mo siya magigising. Matutulog siya. Basahin natin dito po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. At dahil ito'y pinapadalahan sila ng Diyos. Magsimula tayo sa verse 10. At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ng katotohanan upang sila'y maligtas. At dahil dito'y pinapadalan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa sinungalingan ka. Maya ka na ng Diyos. Hindi ka niya napipilitin. Dahil ayaw mo eh. So, hindi namimilit ang Diyos sa atin. Sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naniwalagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at ang mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kaputihan ng salita ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng panahong darating.
at pagkatapos ay tumalikod ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kailang sarili, muli na lang ipinahag sa krus ang anak ng Diyos at ipinasakay. Pag tumalikod na yung tao, tumalikod na siya, wala siyang pakialam sa kanyang pananampalataya. Almost impossible magsisi yun. Unless otherwise, magbago yung kanyang kaisipan. Kaya naman ikaw, posible lang kung gusto niya bumalik. Katulad ng prodigal son, di ba? Na nagbago yung kanyang kaisipan. Nanumbalik siya sa kanyang kaisipan. At siya'y nalungkot. Kaya siya ay bumalik. Basahin natin sa Lucas 15:17. Subalit ang siya'y matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upang nagtod na aking ama ang may sapat at lumalabis sa pagkain, ngunit ako rito ay namamatay sa gutom kanya. Babalik na lang ako, matutulong niya akong katulong kanya, hindi na bilang anak. Pero anong mahalagang point dito? Nang siya'y matauhan kanya, nagsing sa kanyang kaisipan. Sa 2 Corinthians 7:10-11, bakit sumulat si Pablo nang unang sulat sa mga taga-Korinto na punong-puno ng problema ng taga-Korinto? Anong purpose niya? Sapagkat upang sila malungkot kanya. Sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi pagdaramdam. Subalit ang makasalibutan kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Makasalibutan kalungkutan. Naiwari, kayo nagsugal at tatalo ka, dahil nalungkot ka. Makasalibutan kalungkutan yun. Sapagkat tignan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutan ito na naayon sa Diyos. Kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig, at kaparusahan, ganyan. Sa bawat bagay, pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na yun. Nagsisi sila. Dahil sa kalungkutan na ibinigay ni Pablo sa kanyang mga sulat sa mga kapatid. Kailangan natin tanggapin yung nagbabalik. Yung mga nagsisisi. Pero kung hindi siya nagsisi, paano mo tatanggapin? Hindi na babalik yun. Pag magbabalik at siya nagsisisi, kailangan natin sila tanggapin. Kaya nga po yun dahilan ng kagalakan ganyan. Kasi nagbalik eh. So, ang makikita natin kaya more joy, hindi dahil mas mahalaga sila. Kundi dahil nasa panganib sila at sila'y naiwalay sa panganib. Kaya kayo mas nagagalak kanya. Hindi naman yung ibig sabihin yung tapat ay walang kagalakan doon. Walang problema yung tapat eh. Andun sila, hindi naman sila napunta sa panganib. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at tinagka, ganyan. Pasinin po natin nyo. Sino yung niloko doon? Yung ama. Nilistay yung pera ng ama eh. Pero nakita niya yung kanyang anak, hindi man siya nagalit. Dahil alam niya, siya nagsisisi. Dahil siya bumalik. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanya mga libing, dali ninyo ito ang pinakamagandang kasuotan at isuotin niyo sa kanya. Lagyan niyo ng sigsig ang kanyang mga daliri at mga sandalas sa kanyang mga paa at kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito at tayo kumain magdiwa sapagkat ang anak kong ito'y patay na at waling nabuhay. So nung wala na yung kanyang anak, itinuring niya patay. Pero nung bumalik sa kanya, itinuring siyang nabuhay na maguli. Siya'y nawala at tatagpuan siya'y nagsimula magdiwa. Bakit siya nagsasaya? Dahil ba yung isang anak niya na tapat sa kanya, ay hindi siya nagagalak doon. Nagagalak siya doon. Pero mas nagagalak siya dahil ito'y nawala. Dahil kung hindi na babalik yung anak niya ito, siya'y mapapaniwala. Kaya yun ang kagalakan doon. Naligtas siya mula sa tiyak na kapahamakan. Nakita natin. At kung hindi natin patatawarin yung nagsisising kapatid, baka magbalik siya sa libutan. Kung nagsisisi siya, tandaan po natin, hindi tayo pwede magpatawad ng isang kapatid din nagsisisi. Katulad din ng Diyos na hindi niya patatawarin isang tao na hindi nagsisisi. Hindi tayo higit sa Diyos. So mga twin, katulad lang po paraan ng pagpapatawad natin, yung pagpapatawad ng Diyos. Dito po sa Panginoong Korinto, chapter 2:6-8, ito yung kapatid
nagkasala ng pagkikapit na inari niya ang asawa ng kanyang ama. Pero nagsisi siya. Tingnan po niyo ang basahin natin. Para sa gayong tao, ito tumutukoy ito. Patawarin siya at alawin. Baka siya'y madaig ng labis ng kalungkutan. Kaya ako'y nakikusap sa inyo, napapagtibayin ninyo ang inyong pag-ibig sa kanya. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako sumulat. Upang aking masubok kayo at malaman kung kayo masunurin sa lahat ng mga bagay kanya. So, hindi patatawarin sa atin niya, baka madaig ng labis na kalungkutan. At kailangan nating patibayin yung mga tapat. Oo, tayo iligtas natin nawawala. Pero kailangan pa rin natin patibayin yung mga tapat. I-encourage natin ng bawat isa. At tayo magkatipon, katulad nito, dahil ito yung mahalaga. Kaya nga pinag-utos tayo magkatipon, mga kapatid. Mga kapatid, mag-ingat kayo at na walang sino man sa inyo ang may pusong masama. At walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito'y tinatawag na ngayon. Ibig sabihin, habang mayroon pang panahon. Upang walang sino man sa inyo mapagmatagasin ang pagiging madaya ng kasalanan. Ang kasalanan madaya yan eh. Maganda yan, gawin mo kanya, actually hindi. Hebrews 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Tingnan niyo sa ugali. Ugali na nila yun. Hindi siya magsasamba. Ngunit palakasin ang loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag inyo nakikita na papalapit ng araw. Ayon sa konteksto nito, ito yung destruction of Jerusalem. Lalo kayo dapat pagpalakasin yung loob ng isa't isa dahil dating ang pag-uusig, pagsisirahin, gigibahin ang templo kanya sa Jerusalem. So bilang pangwakas, ang ating Panginoon ang mabuting pastor. Doon lang tayo umasa. Binibigay niya lahat ng ating kailangan para tayo maligtas. At siya po nagbibigay ng proteksyon laban sa panganib. Yan ang ating Panginoon. Pangalawa, tayo po ay maihiwalay sa Panginoon kapag tayo po ay natukso ng pagkakasala. Magpatuloy tayo doon. Pangatlo, yung pong nawawala, kailangan silang ibalik. Dahil kung hindi natin silang babalik, magpapatuloy sila sa kailang kapahamakan. Kung ayaw nilang magbalik, despite sa ating ginagawa, wala tayong magagawa doon. Pangapat, yung mga tapat kay Kristo, kailangan din sila magpatuloy sa kailang katapatan para tayo magkaroon ng kaligtasan. At panghuli, kailangan tayo sumunod sa Panginoon at tulungan natin isa't isa doon sa tamang landas para sabay-sabay tayong makarating sa kaligtasan. So bakit natin tinuturo ito? Dahil marami sa atin, wala na sila. Hindi natin alam ang dahilan. Minsan, inaalam natin ang kadahilanan, pero hindi natin alam. Pero mayroon tayong obligasyon na bigyan natin ng panahon para mapanumbalik sila. Hindi lang gawain ng mahanal yan, gawain natin lahat. Para pagtulong-tulungan natin na bigyan natin ng effort para mapanumbalik natin sila, yung nawala. Kaya kung ayaw na nila, natin magagawa. Nagpaalam na sila sa atin, wala tayong magagawa. Kung ayaw nila mabalik sa tabalandas ng Panginoon. So ito po ang ating mensahe po sa bagong ito. Sana ay maragdagan po ang ating kaalaman sa ating pananampalataya.